Langya, di mala ako nakapagbihis. Tahimik na mga kalsada ang dinadaanan ko pero hindi ako makaramdam ng kahit na anong takot. Para sa babaeng mahal ko itong ginagawa ko kaya alam ko magagawa ko ito. Wala sa hinagap ko na mababaliw ako ng ganito sa isang babae. Na magmamahal ako ng sobra-sobra na tipong mas mahal ko pa siya kaysa sa sarili ko. Matagal na ako may nararamdaman sa kanya pero pilit ko yung kinalimutan sa matagal na panahon. Pero sa huli, siya pa rin talagang tinitibok ng puso ko. I really love her. At magiging masaya akong mamatay kung ang dahilan ay kaligtasan niya. Angela's Personover Voice. Abalang-abala ako sa pag-locate kung nasaan ngayon sa galero. Langya, halos lalagpas na isang buwan sa paghahabulan namin. Alam ko na ngayon. Alam niyang may nailagay akong tracking device sa mga gamit niya dahil nililin lang niya ako kung nasaan siya ngayon. Lahat ng location na sinasabi ng device ay napuntahan ko pero wala akong naabutan ng Wilson Galero at Mary Alegria. Ngayon, kailangan ko silang hanapin sa sariling sikap ko. Gusto ko nang tapusin ang lahat dahil miss na miss ko na sa second. Halos hindi ako nakakatulog gabi-gabi dahil hindi siya mawala sa isip ko. Namamalayan ko na lang na umiiyak ako habang iniisip siya. Mag-isa lang ako sa hotel suite na ito kaya damang-dama ko ang lungkot. Nabitin sa ere ang mga daliri ko na abala sa keyboard ng laptop dahil sa narinig kong doorbell. Agad akong tumayo dahil baka nandiyan na sa Grace. Ngayon siya pupunta dito dahil dadalihin niya ang mga gamit na kakailanganin ko tulad ng mga baril at bala. Ang tagal mo... Napanganga ako at namanhid ang buong katawan ko nang makita ko kung sino ang nasa pinto. Hindi siya si Grace, tulad ng inaasahan ko, kundi si Mary. Alam na alam kong buhay siya base sa lahat ng impormasyon na nakalap ko pero hindi pa rin nakatakas sa akin na makaramdam ng pagkabigla at kakaibang emosyon. Gustong-gusto ko siyang yakapin dahil miss na miss ko na siya. Sa maling paraan man niya ipinalabas na patay na siya ay lihim ako nagpapasalamat na buhay siya kahit alam kong kapahamakan ko ang gusto niya. Naikuyom ko ang kamao ko para pigilan ang sarili ko na umiyak sa harap niya. Palaki na ipinagbago niya. Ang dating masayahing mga mata ay wala ng buhay. Walang emosyon na ipinapakita ang mukha niya at dama ang panlalamig. She's wearing a red fitted dress with lacy strap. Maganda-maganda na ang katawan niya at tila matagal talagang inalagaan. Nagsitayuan ng mga balahibo ko habang nakikipagtitigan sa kanya. Ganito palang pakaramdam na makitang buhay ang taong akala mo'y patay na. Pero kahit anong kagustuhan kong yakapin siya ay alam kong mali iyon dahil hindi na kami tulad ng dati. Hindi na kami mag-best friend dahil pumapagitna sa amin ang galit niya. Long time no see, Beshi. Sarkastikong bungad niya. Punong-puno ng pagkamuhi ang tingin ipinupukol niya sa akin. Palihim kong kinapa ang baril sa likod ng bewang ko pero napamura ko nang wala akong makapa. Niiwan ko sa ibabaw ng kama. Akmang ibubuka ko pa lang ang bibig ko para sumagot nang bigla niya akong sampalin. Pumaling ang ulo ko dahil sa lakas noon. Mukhang naging masaya ka nung nawala ako. Anya, pareho pa rin kami nakatayo sa may pintuan. Sa kabila ng lahat ay matalik na kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Mahal ko siya bilang kapatid at kapamilya pero hindi ko dapat siya pagbigyan dahil hindi na tamang ginagawa niya. Nagiging kriminal na siya at malayo-malayo iyon sa kung ano siya dati. Inikas ko ang isang kamay at sinapak siya sa muka. Mabilis na naging pagganti ko kaya hindi niya nailagan. I don't slap. Nanununtok ako. Mukhang hiyang kasi pang nalaga ni Galero ah. Sarkastikong ganti ko. Langya, niwala sa panaginip ko na hahantong kami sa ganitong sitwasyon na kami mismong dalawa ang magkakasakitan. Sumidhi ang galit na ibinubuga ng mga mata niya. Mga agaw ka! Sigaw niya. Wala akong inaagaw sa'yo. Sa lahat ng pagkakataon sa ating dalawa, ako palaga nagpaparaya. Ako palaga nagbibigay kaya wala kang karapatang sabihin na mga aagaw ako dahil hindi totoo yun. Pagdidiin ko sa lahat ng sabihin ko dahil nagagalit ako sa kanya. Sinong hindi makakaramdam ng galit kung itinuturing mong kaibigan ay kaaway pala ang tingin sa'yo dahil sa walang hiyang pagmamahal na iyan. Itinapon niya lahat ng meron kami dahil sa isang lalaki. Kung wala, sana masaya na kami ngayon ni Second. Napatawa ko pero hindi ko napigilan ang pagtakas ng luhas sa mga mata ko. Sa kabila ng galit ko ngayon nasasaktan ako para sa kanya. Matagal siyang nabuhay sa imahinasyon na gawa ng isip niya. Matagal siyang nabuhay na sila ni Second kahit ang totoo ay wala. Matagal siyang umasam na isang bagay na hinding-hindi mapapasa kanya dahil sa simula pa lang ay wala na siyang mapapala. Napakadesperada niya. Kahit wala ako,
At kahit hindi tayo naging magkaibigan ay hindi siya magiging sa'yo. Dahil hindi kanya kahit kailanman mamahalin. Galit siyang sumigaw habang kuyom-kuyom ang mga kamao. Hindi naman talaga tayo naging magkaibigan. Simula pa lang, hindi na kita itinuring na kaibigan. Ikaw lang yung ipinagsisiksikan ng sarili para mapalapit sa akin. Sumikip ang dibdib ko dahil sa kirot na naramdaman noon dahil sa mga sinabi niya. Natagos sa mga salita niya at nasasaktan ako. Hindi ako nakapagsalita. Malakas ka lang sa panlabas na anyo, pero ang totoo ay ututo ka, mahina ka, takot. Kumawala ang hikbi sa bibig ko dahil sa mga sinabi niya. Itinuring kitang kaibigan, pero paano mo nagagawa sa akin to? Paano mo hinahayaang siraan ang pagkakaibigan natin ng dahil lang sa lalaki? Puno ng hinanakit na tugon ko. Ngumisi siya. Dahil lang sa lalaki? Bakit? Simpleng lalaki lang ba para sa Second Miller? Natigilan ako sa naging tanong niya. Simpleng lalaki lang ba para sa akin sa Second? No, hindi siya simpleng lalaki dahil kung simpleng lalaki lang siya para sa akin, ay hindi ko magagawang ipain ang sarili ko, masiguro lang na matigil na ito at maging ligtas siya. Kung simpleng lalaki lang siya, ay hindi ko mararamdaman ang kagustuhan at talikuran ng pagiging matalik namin magkaibigan ni Mary para sa kanya. Somehow, ngayon naiintindihan ko si Mary kung bakit niya nagagawa lahat ng ito. Mahal na mahal niya sa Second. Sabi nga ng ilan, na lahat ng bagay na imposible ay maaaring maging posible kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Sadyang nakatadhana lang siguro talaga na magmahal kami ng iisang lalaki. Hindi ka makasagot dahil mahal mo siya. At kahit sabihin mong nagparaya ka noon, ay sa'yo pa rin ang bagsak niya dahil malandi ka. Halo-halong galit, pagtitimpi at lungkot ang mababakas sa boses niya. Pilit kong ibinubulong sa sarili ko na labanan siya ng patayan kung kinakailangan pero may parte pa rin sa akin na hayaang mamatay sa mga kamay niya. Hindi madali itong desisyon ko dahil kailangan kong pumili sa kanila na Second. Hayaan kong mamatay ako sa kamay ni Mary nang hindi lumalaban para patunayan na tunay na kaibigan niya ako. Pero mapapahamak na tuluyan sa Second. O lalaban ako ng patayan at papatayin ko siya ng totohanan para maging malaya sa Second. Pero mawawala naman sa akin si Mary. Sa'yo na nanggaling na kahit anong pagpaparaya ko. Pilit kami pinaglalapit at ibig sabihin lamang noon ay kami para sa isa't isa. Tugon ko dahilan para mas lalo siyang magliyab sa galit. Bumunot siya ng baril at itinutok sa noo ko. Napasingap ako dahil sa bilis ng galaw niya. Nakangisi siya na parang demonyo habang nanunuyang nakatingin sa mga mata ko. Kung ganoon, magsama kayo sa impyerno. Kinalabit niya ang gatilyo pero mabilis ako nakaiwas. Nanggigigil siya sa nangyari at inatake ako ng sipa. Tumakbo ako patakbo sa kwarto ko pero hindi pa man ako tuluyang nakakapasok. Ay nakarinig ako na isang putok ng baril at ang pagsidhi ng init sa kaliwang hita ko. Tinamaan niya ako. Hindi ka makakatakas sa akin. Para siyang nawawala sa sarili habang sumisigaw at pinagbababaril ang buong paligid. Napangiwi ako pero mabilis kong nadamba ang baril na nasa kama ko kahit na iika-ikang tumakbo. Ikinasa ko iyon at nagtago sa likod ng pinto. Panay pa rin ang pamamaril niya sa labas. Napatiimbagang ako dahil wala na talaga itong atrasan. Nagpasya na ako at hindi na magbabago iyon. Kailangan ko siyang harapin para sa kaligtasan ng Second. Pumihit ang doorknob pabukas kaya inihanda ko ang sarili ko. Pagpasok niya ay agad ko siyang sinikmuraan. Naluha ako dahil ayoko mang saktan siya'y kailangan. Pagod na rin ako magparaya sa mga bagay na pareho naming nagugustuhan. Simula pagkabata nang ituring ko siyang kaibigan ay lahat ng gusto niya, ibinibigay ko kung kaya ko. Ginusto niya noong maghiwalay kami sa college kaya pumasok ako sa training para maging agent. Ginusto niya noong maging valedictorian noong high school at gusto ko rin pero sa huli, ako ang nagpakumbaba. Hindi ko siya kinalaban sa lahat ng activities at performances sa school para maging numero 1 siya. Sapat na sa akin na maging pangalawa basta maging masaya siya. Pero sa ganitong pagkakataon, may karapatan naman siguro kung maging makasarili dahil sobra-sobra nang naibigay ko. Hindi ako humingi ng kahit na anong kapalit sa mga nagawa ko dahil bukal iyon sa loob ko. Pero hindi ko nagugustuhan ang nangyayari sa kanya ngayon. Shit! Dinog kong mura niya nang mabitawan niya ang baril niya. Umatake siya sa akin at nakipagsuntukan pero hindi ako tanga. May baril ako kaya binaril ko siya sa kanan niyang braso. Napasigaw siya pero nagbistula akong bingi at inatake siya ng sipa at tumama iyon sa sikmura niya.
Ilang taon ako namuhay na pumapatay ng tao. Kaya kaya kitang ibaon ngayon sa lupa. Tugon ko sa pinakakalmadong boses. Mamisi siya at tila hindi alintana ang sakit na dulot ng bala at sipa ko. Well, ako? Namuhay na mamamatay tao. Pumalakak siya. Mas tuso ako sa'yo. Pagkasabi nun, ay siya namang naramdaman kong may kung anong bumaon sa bato ko. Mabilis ko yung kinapa at hinablot ang bagay na tumusok sa akin. Isa iyong maliit na syringe at lumingon ako sa likod ko. At doon, nakita ko ang seryosong mukha ni Galero na nakasampas sa glass window ng hotel suite ko. Shit! Bigla ako nakaramdam ng hilo at panlalambot ng tuhod. Mariin akong pumikit at namalayan ko na lang ang sarili ko na bumagsak sa sahig. Nakapikit ang mga mata ko pero naririnig ko mga nangyayari sa paligid. Wala akong kakayahang igalaw ang buong katawan dahil para lang iyong mga paralisado. He drugged me. Hinawakan ni Mary ang baba ko habang nakasalampak ako sa sahig. Namamanhid ako kaya hindi ko alam kung madiin ang pagkakahawak niya sa akin pero base sa mabalasik niyang anyo ay ganoon na nga. Matagal kong pinaghandaan ng araw na ito kaya sisiguraduhin kong hindi na makikita ang katawan mo. Humalakhak pa siya. Simula ngayon, patay na si Angela Sanchez. Bigla ka nilang maglalaho sa buhay ni Sakad at magsisilbing alaala na lang. Nakakakilabot niyang tugon. Pabalang niya akong binitawan kaya ang ulo ko'y malakas na tumama sa sahig pero wala akong naramdaman dahil patay ang katawan ko. Nakita mong pugot na ulo na pinadala ko? Ganun ang gagawin ko sa'yo. Paghihiwa-hiwalayin ko ang buo mong katawan at sa bawat araw, isang parte mo ang ipadadala ko kay Sakad. Para lang siyang naglalecture ng process ng evaporation kung magsalita. Nangilabot ako dahil naalala ko ang nakakasukang pugot na ulo na ipinadala sa condo ni Second. Kung siya nagpadala noon ay hindi talaga malabong yun din ang maranasan ko sa kanya. Mas maganda kung mamamatay ka ng paunti-unti. Hinaplos niya ang ulo ko samantala ako'y tulala lang sa kanyang harapan at nakahandusay pa rin sa sahig. Una kong ipadadala ay ang mga mata mo. Tumawa na naman siya na parang wala sa sarili. Oops! 5 daliri na lang muna pala sa kanan para naman makita mo kung paano kaunti-unting makarne. Naisip ko palang nagagawin niya sa akin lahat ng mga sinasabi niya ay nanaisin ko na lang na mamatay agad kaysa ang maranasan ng labis-labis na sakit sa mga gagawin niya. W, let's go. Kalad ka rin mo ng babaeng yan. Mataray niyang utos at tumayo na. Nauna siyang lumabas samantalang sa Galero ay lumapit sa akin. Walang emosyon ang mukha niya. Malayong-malayo sa pilyong head security na nakilala ko nung una. Walang kapilyuhan na mababakas sa mukha niya at para siyang reincarnation ni Satanas. Natigilan siya sa paglapit sa akin. Nadinig kong nagre-ring ang cellphone ko. Shit! Huwag mo sasagutin baka sa Grace yun at masali pa siya sa bagay na ito. Gusto ko magprotesta. Nang lumapit siya sa bedside table para kunin iyon, wala na akong nagawa. Naiiyak ako dahil pakiramdam ko wala akong silbi. Pero pati mga luha ko ay natuyo na rin at parang pati sila'y na-freeze. Nakatulala lang ako sa kisame nang sagutin niya ang tawag. Shit! Angela! Tumakas sa Second at papunta na siya ngayon dyan. Baka mapahamak siya. Yun agad ang ibinungad ni Grace at damang-dama ko ang pangamba sa boses niya. Nanginig ang katawan ko dahil sa paglukob sa akin ng sobrang takot para kay Second. Papunta siya ngayon dito at kapag nagkaabot sila ni Mary, ay katapusan na namin dalawa. Hindi ko kakayanang makita siyang pinapahirapan. Please God, I'm begging you. Not by King, please. Ako na lang ang aako ng lahat ng hirap. Huwag niyo lang hayaang masaktan siya. Pinatay agad ni Galero ang tawag pagkatapos ng sinabi ni Grace at sadyang mapaglaro talaga ang sitwasyon dahil siya namang pagtunog ng doorbell. Second! Nangangambang sagaw ko sa isipan ko pero hindi ko nagawang isatinig. Please, not my King. Second's person over voice. Tulala ako habang mabibigat ang mga hakbang papasok sa hotel suite ni Queen na tinutukoy sa address. Sira-sira at magulang-magulo ang buong suite. Nilibot ko iyon at para akong nauupos na kandila na napaupo sa couch na wala din sa ayos. Nasabunutan ko ang sarili ko dahil sa sobrang pagsisisi at takot na nararamdaman ko. Base sa itsura ng lugar ay alam kong may kumuha sa kanya at alam ko rin na ang mga taong yun ay ang nasa likod ng mga banta sa akin.
Tumuloy ako sa kwarto niya. Kahit na nakita ko nang walang tao doon, ay inulit ko ulit baka hindi ko lang talaga siya nakita. Binuksan ko si CR at closet pero wala talaga siya. Walang Queen na sumalubong sa akin gamit ang malalamig na mga mata. Napasingap ako at kulang na lang ay mawala ko sa katinuan nang makita kong may dugo sa sahig na malapit sa kama at bukanan ng pinto ng kwarto. Hindi pa iyon tuyo at sariwa pa. Bullshit! Panay ang mura ko sa sarili ko habang tumatakbo palabas ng hotel suite at nagbabaka sakaling maabutan ko si Queen at kung sino mang tumangay sa kanya. Hindi sana mangyayari ito kung mas dinoble ko ang bilis ng pagpapatakbo ko ng motor. Sana maabutan ko pa sila at sana nagkaroon ako ng pagkakataon na protektahan siya at ipagtanggol para hindi masaktan. Pagkalabas ko ng suite ay sinulubong ako ng malakas na suntok sa mukha dahilan para matumba ako dahil hindi ko napaghandaan. Bumungad sa akin ang galit na mukha ni Thirda. Nasa harap ko mga kapatid ko ngayon na tanging mga pantulog lang ang suot kasama si Grace na tumatago sa katawan ko ang talim ng tingin. Yung iyasakan! Hindi ka ba nag-iisip? Nagawa mo saktan si Grace para lang tumakas at magpunta dito? Sigaw niya. Hinawakan siya ni Kuya First sa balikat. Si Grace ay mabilis na pumasok at tinalughog ang buong lugar habang hawak ang isang baril. Wala na sa Angela! Sigaw niya. Kung hindi ka kasi nagmagaling, sana napuntahan agad ni Grace ang kaibigan niya. Asik pa ni Thirda. Galit na galit siya at naiintindihan ko yun pero dahil galit din ako, ay hindi ko napigilang sapakin siya. Hindi ko gusto! Sigaw ko para ko mawawala sa katanuan habang naglalaro sa isip ko ang dugo ang katawan ni Queen. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag tuluyan siyang nawala sa akin. Wala kang karapatang sigawan ako dahil hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Sobrang sakit. Dahil wala akong nagagawang mabuti para hindi siya masaktan. Nababaliw ako kakaisip kung anong lagay niya ngayon. Kaya sana huwag niya nang dagdagan. Halos mumalat ako dahil sa pagsigaw. Umiwas ako ng tingin dahil sa paglabo ng mga mata ko at pag-agos ng mga luha ko. Ganito ako kaiyakin kapag si Queen ang pinag-uusapan at hindi nila ako masisisi dahil mahal ko yung tao. Siya ang buhay ko at ngayon nasa panganib siya ay nasa panganib rin ang buhay ko dahil kapag nawala siya, alam kong susunod ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Para akong mauubos anumang oras habang nasa isip ko ang sariwang dugo na iyon na sigurado akong galing sa katawan niya. Ayokong isipin pero hindi na matanggal iyon sa utak ko. Baka naghihirap siya ngayon at baka puro sakit na lang nasa katawan niya. Nagtaas baba mga balikat ko dahil sa kahit na anong pigil ko sa pag-iyak ay napapahagulhol pa rin ako. Hindi mapagod-pagod ang mga luha ko dahil sa pag-aalala. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nagdalawang isip na lumuhod at magmakaawa sa isang tao. I'm a Miller at dapat kami ang niluluhuran. But damn that power and wealth, kung wala naman yung silbi ngayon. Lumuhod ako sa paa ni Grace at ng mga kapatid ko. Please help me. Tulungan niyo akong hanapin siya at iligtas. Pagmamakaawa ko. Ayoko mahirapan ang reyno ko. Ayokong saluhin niya lahat ng paghihirap na dapat ayokong makakaranas. Nakayuko ako habang pinagmamasta ng mga luha ko masaganang tumutulong sa sahig. Naramdaman ko ang pagtapik nila sa balikat ko. You don't need to back, brother. Magtutulong-tulong tayo para mailigtas sa Angela. Gagamitin natin ang mga connection natin just to find her. Boses iyon ni Kuya First. Tumayo ka na. And I'm sorry for punching you. Sa third, at tinulungan akong tumayo. Inalalayan nila akong paupo sa couch. Dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko ay humiga ako doon at namaluktot habang yakap ko ang sarili ko. Panay pa rin ang iyak ko habang nasa isip ko magandang mukha ng Reyna ko. Gusto kong mahanap si Queen. Baka sinasaktan na siya ngayon. Paulit-ulit kong bulong. Don't worry, mahahanap natin siya bago sumikat ang araw. Tugon ni Grace. Hindi ko na nabigyan pansin ng mga tao sa paligid ko dahil sa sakit at pangungulila na nararamdaman ko ngayon. Hello? General, kailangan ko ng mga tao. Ani Grace, ipasara mo lahat ng airport sa Pilipinas at walang palalabas yung mga tao sa bansa. Understood? Bayaran mo lahat ng airline, kahit magkano. Basta isara nila ngayon din and tell them that I am First Miller. Hello, Mr. President? Sorry for disturbing you at this hour. This is Third Miller. Yeah, the third son. Pwede po bang magpalagay kayo ng checkpoint sa lahat ng sulok ng bansa dahil may tao kaming hinahanap? She was kidnapped. Yeah,
I will send the details to the PNP chief. Thank you, Mr. President. Yes? Tarinyo Miller? This is your cousin Fifth, the Guapo Miller. Langya ka. Di ba magaling kang hacker? Yes, may isasend akong address sa iyo ng hotel. Can you hack their CCTV? At hanapin mo kahit anong sasakyan na kayo nahinala. Then report it to me. Kung saan nagpunta. Yeah, damn you too. I need ASAP. Kaya sakad, let's go. Kailangan na natin umalis dito bago pa bumalik ang mga tao gustong pumatay sa'yo. Dinig kong sabi ni Seven. Hindi ko natinag sa posisyon ko. Panay lang ang iyak ko. Ang sakit para sa akin na wala akong magawa para sa babaeng pinakamamahal ko. Angela's personal voice. Malakas na malakas ang pinakawalan kong sigaw nang buhusan ni Mary ng alcohol ang sugat ko. Kadarating lang namin sa lugar na pinagdalahan nila sa akin. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa sasakyan pero ang tansya ko ay mga 2 oras. Tanda na nasa malayo kami lugar. Malayo sa syudad. Nasa magara akong kwarto na hindi ko alam kung sino nagmamay-ari. Mariin ako napapikit dahil sa pagsidhi ng labis-labis na sakit sa sugat ko. Nanginginig ang mga hita ko dahil sa sakit. Gusto kong umiyak pero hindi ko gustong maging masaya siya sa pagpapahirap sa akin. Sumigaw ka pa dahil masayang-masaya ako kapag nakikita kang nahihirapan. Tuwang-tuwa siya habang nakatayo sa harapan ko. Napatiimbagang ako dahil gustong-gusto ko nang kumuwala mula sa pagkakagapos niya sa akin sa upuan. Nagagalit ako sa sarili ko dahil nabaliwala lahat ng plano ko. Pakiramdam ko na wala ng silbi ang mga training na pinagdaanan ko sa mahabang panahon dahil hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong magawa para lumaban kahit gusto ko. Patayin mo na lang ako para mas maging masaya ka ng tuluyan. Seryosong tugon ko. Natatawa siyang umilin. No. Huwag kang magmadali dahil dadating din tayo dyan. Mas gusto kong pahabain ang paghihirap mo para naman maranasan mo ang mga naranasan ko. Naranasan ko na lahat ng kalungkutan na naranasan mo. Kaya hindi mo na kailangan gawin to. Huwag mong dumihan ang kamay mo para lang sa pagmamahal na hindi mapapasayo. Sinampal niya ako ng napakalakas. Pumaling ang mukha ko at ramdam ko ang palad niyang bumakat doon. Parang nag-vibrate ang pisngi ko dahil sa lakas ng impact nito hanggang sa malasahan ko ang dugo sa labi ko. Damn you! Nagmamatapang ka kahit hawak ko ng buhay mo? Sagaw niya. Napapailing ako dahil sa paraan ng pagsabunot niya sa sariling buhok at ang hindi mapirmi niyang mga mata. Para siyang wala sa katinuan na hindi mapakali dahil sa sobrang galit. Malayong malayo sa Mary na kinaibigan ko noon na malambing, masayahin at madaldal. Siguro ganoon talaga kapag ang isang tao ay nabulag sa pagmamahal. Nawawala sa sarili at hindi na iniisip kung ano ang tama sa mali. Ayos lang na mawala ako at kunin mo buhay ko. Tugon ko sa pinakamalalim na boses dahil malaking parte sa puso't isip ko na tumututol sa sinabi ko. Gusto ko pang mabuhay para makita at makapiling ko sa second. Pero kung ito ng katapusan ko, ay malugod kong tatanggapin. Sa lahat ng naging desisyon ko sa buhay, iisang bagay ang labis kong pinagsisihan. Tumitig ako sa mga mata niya at doon ko hiniyaang tumulo mga luha ko. Noong mawala ang best friend ko, itinanggap ko yun simula nang makita ko siyang mahulog sa gusaling iyon. Kahit masakit, pero mas masakit palang malaman na buhay siya, pero ipinamumukhaan niya sa akin na ni minsan. Hindi niya ako itunuring na kaibigan tulad ng pagturing ko. Simula ng araw na itinuring kitang kaibigan at kapamilya, ay ang mga araw na pinagsisisihan ko. Ngayon, hinihiling ko na sana hindi na lang kita minahal bilang kaibigan. Nasayang lahat ng pagmamahal na meron ako sa'yo. Nasayang mga taon na iginugol ko na kasama ka. Nasayang lahat ng mga sakripisyo ko para sumaya ka. Lahat ng yan, pinagsisisihan ko dahil kung alam ko lang, matagal na ako nabuhay na hindi ka parte ng pagkatao ko. Patuloy ako sa paghikbi habang nakatingin sa kanya. Kuyong mga kamao kong nakagapos. Mabigat na mabigat ang loob ko habang sinasabi ko iyon dahil ang totoo ay wala akong pinagsisisihan sa mga araw na itinuring ko siyang kaibigan. Sinasabi ko lamang ang mga ito para isalba ang sarili ko sa pagkapahiya sa katotohanan ng halos bawiin ko ang sarili kong buhay noon dahil sa pagkawala niya. Sinakal niya ako habang nagtatagi sa mga bagang. Hapong-hapo ako at napapaubo dahil sa sobrang higpit ng hawak niya sa leeg ko. Papatayin kita! Papatayin kita!
Paulit-ulit niyang tugon at pagkatapos ay ilang ulit niya akong pinagsasampal ng pagkalakas-lakas. Hindi lang mag-asawang sampal ay binigay niya sa akin dahil hindi ko na mabilang iyon. Lasang-lasa ko na ang dugo at ramdam kong dumadaloy iyon sa magkabilang gilid ng labi ko. Bakit hindi ka man lang maging mahina? Sagaw niya. Gustong-gusto niya akong maging mahina pero hindi ko ipapakita sa kanya sa kabila ng sakit na ibinibigay niya sa akin. Ayoko maging masaya siya. Hindi ko na siya kaibigan kaya hindi ko na responsibilidad na pasayahin siya. The truth is, I'm weak inside. I just know how to pretend to be strong. Oh God, please save me from this witch. Kayanan ko man ang sakit. Natatakot ako na baka ang katawan ko mismo ang bumigay. Nakayuko ako dahil sa hilam na ng luha mga mata ko at ayoko makita iyon ni Mary. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito na makakaranas ako ng sakit sa pisikal na aspeto na siya ang may gawa. Walang-wala ang mga balang natamo ko sa mga engkwentro ng mga kasong nagdaan sa akin sa sakit na pinapadanas niya sa akin ngayon. Pero sa kabilang banda ay nagpapasalamat ako dahil noong paalis na kami ng hotel ay ang mga tauhan nila ang nag-doorbell na akala ko sa second. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya kami naabutan doon dahil kung nagkataon, kasama ko siya ngayon na naghihirap at hindi ko yun kakayanin. Ngayon, kahit kaawa-awa na ako sa sitwasyon ko ay hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam kong ligtas siya. At kung makakaalis man ako dito ay may babalikan pa akong mahal ko kahit papaano. Magmakaawa kang pakawalan kita. Nanguuyam na sulsul sa akin ni Mary. Nasa pareho pa rin kaming silid at patuloy pa rin siya sa pagpapahirap sa akin habang nakatanaw lang sa amin sa galero na nakasandal sa pintuan. Tumingin ako sa mga mata ni Mary. Kahit patayin mo ako sa sakit, sisigaw ako at iiyak pero hindi mo maririnig ang pagmamakaawa ko. Matigas ka talaga kahit kailan. Plinano ko magpakamatay noon dahil alam kong makakonsensya ka at sisisihin mo ang sarili mo. Akala ko magiging dahilan niyo ng pagkitil mo sa sarili mong buhay dahil hindi mo kakayanin ang sinisigaw ng konsensya mo. Pero nagkamali ako na nakita ko nagpatuloy ka sa buhay at nagawa mo pang maging masaya sa pilang nasagad. Puno ng pagkasuklam ang bawat salita niya, samantalang ako ay puno rin ng pagkasuklam ang nararamdaman ko sa kanya ngayon. Wala na, nakatiting na puwang sa puso ko ang pagkakaibigan namin dahil ang gusto ko na lang ngayon ay ipagpalit ang pwesto namin dahil kapag nangyari iyon, dobleng pagpapahirap ang gagawin ko sa kanya kaysa sa ibinibigay niya sa akin ngayon. Hindi ako naging masaya sa loob ng 2 taon. Napuno ng lungkot ang pagkatao ko nang wala ka. Asik ko na ikinangisi niya. Hindi sapat ang lungkot na dinanas mo para patawarin kita sa pang-aagaw mo sa akin sa lalaking mahal ko. Wala akong inagaw dahil ang lalaking minahal mo ay hindi ka mahal. Kahit patayin mo man ako, hindi mababagong katotohanan ako ang mahal na second. Bagay na hindi mapapasayo kahit patayin mo kami lahat. Bumakas ang lungkot sa mga mata niya pero kasabay noon ay ang pagsiklab ng labis na galit. Pumulot siya ng 2x2 at ipinalo sa paa ko. Halos maputol ang litid sa lalamunan ko dahil sa sobrang lakas ng sigaw ko na kumuwala sa bibig ko. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Yun ang paulit-ulit na sinisigaw ng isip ko habang patuloy sa pag-iyak. Ito na nga siguro ang sinasabi nilang impyerno at siya ay ang babaeng bersyon ni Satanas. Nanginginig ang mga kamay ko dahil sa pag-inda ng sakit. Demonyo ka! Demonyo! Paulit-ulit kong sigaw habang siya'y paulit-ulit sa ginagawa. Daan-daang kirot ang bumalatay sa bukong pagkatao dahil sa pasakit na ginagawa niya sa akin. Matagal na akong demonyo. Bakas ang saya sa mukha niya nang tumigil at tumingin sa paa ko. Punong-puno yun ang dugo at halos hindi ko na makilala na paa yun ng tao. Tumayo siya sa harapan ko at pumalakpak. Siya naman paglapit ng galero sa akin niya. May dala itong malaking box at barahas niya iyong inilapag sa harap ko. Here you go! Ang mga letter na ipinapadala sa'yo na second 17 years ago na hindi dumarating sa'yo dahil palagi kong nahaharang. Binuksan niya iyon at tumambad sa akin ng marami mga papel at may mga teddy bears doon. May mga wrapper ng chocolates at bulok ng mga petals. Pumulot siya ng isang letter at binuksan niya iyon. Nagtagis sa mga bagang niya nang tuluyang makita ang nakasulat. Dear, my queen, it's me, your king, your secret admirer.
You know what? I fell for you. The first time I saw you looking at the bulletin board. Hindi ko alam kung ano meron sa'yo pero sa dami ng babae sa school at saan lugar man ako magpunta, ikaw lang nakaagaw ng atensyon ko. Sa'yo ko naramdaman yung sinasabi nilang malakas na pagtibok ng puso na parang nagwawala. Sa'yo ko naramdaman ang sinasabi nilang butterfly in the stomach. At sa'yo ko naramdaman ang sinasabi nilang slow motion. I really like you. No, let me rephrase it. I really love you. Hell yeah. You can call it a love at first sight, my queen. Sana'y magkaroon ako ng pagkakataon na makausap ka man lang kahit sandali. Gusto ko lang talagang marinig ang boses mo. Nagmamahal. Your king. Nakusot iyon dahil sa bawat pagbasa niya sa mga katagang nakasulat ay siyang pagdidilim ng anyo niya at pagkuyom ng mga kamao. Marahas niyang hinawakan ang baba ko na ikinasigaw ko dahil may sugat ako doon pero wala siyang pakaalam. Nilukot niya ng tuluyan ang papel at pilit na isinusubo sa akin. Umiling-iling ako para makaiwas pero mas lalo niyang diniinan ang baba ko. Pakiramdam ko'y madudurog ang buto ko doon hanggang sa magtagumpay siya. Napaubo-ubo ko nang bitawan niya ako. Wala na akong ideya kung saan parte ng katawan ko masakit at dapat kong unahing indahin. Dahil sobra-sobra ng ginagawa niya pero wala man lang mababakas na pag-aalinlangan sa kanya sa bawat hakbang niya na parang sanay na sanay siya sa ganitong gawain. Siguro hindi lang ako ang unang beses na nakaranas dito. At ngayon pa lang naawa na ako sa ibang ginanito niya at gagawan pa lang ng ganitong klaseng pagpapahirap.